October 22, taong 2024. Walang tigil sa pag-uulan noon sa tulay ng Del Rosario. Dito nangyari ang isang malagim na insidente na hindi namin makalimutan nung nakaraang Oktubre 22, taong 2024. Sa panahon na yun ay maraming mga buhay ang binawian. Nangyari dito ang 4 na katao ang siyang binawian ng buhay, 3 sa kanila ang nakuha na wala ng buhay. Habang ang pang-4 ay patuloy ng pinaghahanap ng mga otoridad at huli na ito nakuha ang kanyang bangkay. Ano kaya ang nangyari? Noong buwan ng Oktubre 22, taong 2024, nangyari ang isang malagim na insidente nung kasagsagan ng Bagyong Christine. Dito rin sa lugar na to, nangyari ang isang lulan ng isang sasakyan, 4 ang nakasakay. Dito nangyari ang isang pag-anod at pag-apaw ng level ng tubig baha dito sa tulay na to. At dahil dito, 4 na sakay ng isang sasakyan ang sabay-sabay na inanod ng rumaragasang tubig baha at kabilang nito ang mga nakasakay at sa mga nalunod. Sa 4 ng mga nakasakay dito, kabilang sa mga nasawi ay isang batang babae, 8 taong gulang, isang katulong, isang driver at panghuli nito ay isang estudyanteng babae. Bukod pa dyan, isang babae galing San Isidro ang inanod ng tubig baha at wala ng buhay na nakuha rito. Magandang araw po sa inyo mga lingap, mga kasagap. So yan, andito tayo sa tulay po ng boundary Del Rosario ng Naga City at Pili, Palestina. So, sa dito po yung nangyari po yung malagim na trahedya nung nakaraang Bagyong Christine. Yung Bagyong Christine po at ito pong sa tulay na to ay dito po nangyari ang isang malagim na trahedya na lulan ng isang sasakyan. May 4 na katao sa loob ng sasakyan. So lahat po sila ay nasawi. At umapaw po itong tulay na to. Dito po yung sa aming lugar Dito po sa part na to, ito po yung tinatawag na Del Rosario Naga. At sa kabila po ay Pili Camarines Sur. Boundary na po ito. Sa kabila Naga, sa kabila Camarines Sur, Pili Camarines Sur, Palestina. So bukod pa doon sa nawawala ay yun. At meron pa po isang babae na taga San Isidro, dito din po nakuha ang kanyang bangkay. Iba din po yun sa 4 na nakasakay. At huli pong nakuha yung bangkay ng isang estudyante doon po sa 4 na nakasakay. So ito po yung malagim na trahedya po dito sa aming lugar. So ngayon lang po ako nag-vlog or dito kasi siyempre pinauna na muna natin ang mga kapulisan sa investigasyon at ayaw ko po silang pangunahan kaya huli na po tayo nag-update. So yun po yung ito pong tulay na to, ito pong alaala ng isang tulay dito po sa boundary Del Rosario ng Naga. So yan po. At dito po nangyari po yung malagim na trahedya. At doon po sa tatlong nakuhang bangkay, kasali doon ang isa pa pong huling nakuhang bangkay ng isang estudyante na inanod ng rumaragasang baha. So yan, nakikita nyo po yan. Yan. Ayan, umapaw po yan. Kaya yung Pamilya High, yung Pamilya Naga ay inabot. Kuya July Paunil, doon po inabot. So yan po. Kung napapansin nyo po itong hinahawakan ko at umabot po rito yung tubig baha. Kaya ito pong aming upper barangay is upper nga po ito inabot. So kung kami po noon yung nakarang Bagyong Christine ay talagang lubog po ang buong syudad ng Naga. So yan po. Ayan, maraming mga sangasang mga kahoy. At doon po sa pinakadulo yung Camellia Heights. At inabot din ng tubig baha at nagiba po yung pader. Kaya itong tulay na to ay hindi ko to makakalimutan. Kasi matagal na po ako dito nakatira po dito sa aming barangay.
Pero ngayon lang nangyari po itong pagtaas ng tubig baha. Ayan po yung halos lampas pa po dyan sa na yan. Yan. Umabot yan ng tubig. Kaya bumaha din po dito sa aming lugar. At dito sa part pong ito ang Barangay de Rosario, Naga. At sa kabila naman po ay Pili, Palestina, Camarines Sur. So boundary, kumbaga sa kabila hindi na po yung Naga, hindi na yung Naga. Ito po yung Naga at ibang munisipyo na po yung sa kabila. So pagitan po ng parang din yan, South and North Korea. Ganyan po yung pagitan. Kumbaga ito yung boundaries. So dito po marami pong talagang hindi makakalimutan na trahedya. At yung bangkay po ng isang babae na galing po sa San Isidro at nakuha po dun sa Palestina under decomposition na po. So dito din po nangyari po yung malagim na trahedya ng 4 na lula ng isang sakay ng kotse. Yan, dumaan po yung kotse dito at inanod po ng tubig baha nung nakaraang Christine. At kabilang na po doon ng 8 taon na batang babae sa naanod. At yung 3 ay unang nakuha ang kanilang bangkay. Yung pang-4 matagal-tagal bago nakuha. So nangyari po yun ang bandang Oktubre 22 taong 2024. So kasabay nito yung nangyari din nawawala ng isang babae na taga San Isidro is nawala yun alas 7 ng gabi. Kasagsagan ng Christine yun pag-uulan, walang tigil, alas 72 hours. Ayan po. So yan, pinakita ko lang po sa inyo po yung tulay po sa amin. So malinis na po yung tulay, ang tubig po dito sa Sapa. So talagang inabot po talaga yan. Akala mo hindi na tutulay, akala mo ilog na, talang dagat. So di mo akalain na aabot pa lang ito, lalampas pa dyan. So mag-ingat po tayo mga kabayan sa lahat po ng ating at pagka ganitong sakuna ay dapat maingat na tayong lahat, maging aware na po tayo, pasiguro wag po tayo maging kampante gaya nito. Hindi namin in-expect na signal number 1 po sa amin, pero tuloy-tuloy po yung pag-uulan at walang humpay. So mag-ingat tayong lahat at makinig po sa ating mga advisory kaya po ng Pag-asa at mga local government po natin na nagbibigay sa ating paalaala. So una-unang sa lahat ay magdarasal po tayo na pag-ingatan nawa tayo ng ating Panginoong Diyos, na ingatan tayo sa anumang aksidente or sakuna. At sa lahat po ng nawalan pong mahal sa buhay ay nakikiramay po ako. So yan lang po ang ating update po ngayon dito sa isang malagim na tulay na nagdala po ng kamatayan sa isa pong pamilya. Ayan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ito muli si Sagap TV. Mag-iingat po tayong lahat at magdarasal po tayo araw-araw. Maraming salamat po. Ingat po sa inyong lahat.